Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Dante. Walang eksaktong taon, probinsya ng Zambales. Nang mga panahong ito, kalat na kalat sa baryo ang usap-usapan tungkol sa mga aswang na malayang naghahasik ng lagim sa gabi. Kaya naman bago pa mag-alas 7, lahat na ng residente doon ay nasa loob na ng kani-kanilang mga tahanan. Bukod sa nakasarado ang bawat pinto at bintana, sinigurado din ng bawat pamilyang nakakadena ang mga ito. O kaya naman ay merong nakaharang na malalaking kahoy. Ilang taon na din naman ang lumipas nang huling umatake ang mga nilalang na ito. Ngunit ipinagpatuloy pa din ng mga residente ang tradisyon. Kahit hindi pa muling naiengkwentro ng mga mamamayan ang mga aswang. Ito ang naging rason kung bakit ang binatang si Dante hindi naniniwala sa kwento ng matatanda, pati na rin sa mga magulang nito. Bagamat pinagsasabihan si Dante ng mga magulang na maniwala man o hindi, wala namang mawawala sa kanya. Ngunit hindi pa rin sang-ayon ang binata. Isang araw habang nag-aayos ng mga palay si Dante kasama ang ama, nadinig niya ang tawanan at hiyawan ng ilan sa mga kabataan sa lugar. Nagkukumpulan ang mga ito na tila may pinapalibutan. Kaagad namang ibinaba ni Dante ang mga hawak na palay at dumampot ng itak. Lumapit siya sa nagkukumpulang kabataan upang suriing mabuti kung ano ang pinagtutulungan ng mga ito. Sinasabi ko na nga ba kapag hindi niyo pa tinigilan ang panunukso kay Lara, sisiguraduhin kong merong matatamaan ito sa inyo. Banta ng binata habang iwinawagayway ang itak na bitbit. Kagad namang nagsitigil ang mga bata at isa-isang nagsialisan. Ngunit merong nagpahuli na isang bata. Hindi mo dapat pinagtatanggol ang isang katulad niyan. Ikaw din, balang araw, pagsisisihan mo yung pagtulong sa kanya at matatauhan ka rin. Sana lang hindi pa huli ang lahat kung kailan namulat na mga mata mo. Wika ng isa sa mga bata bago tuluyang umalis. Nagkibit balikat na lamang ang binata at hindi na lamang pinansin. Kagad nitong iniabot ang kamay upang tulungang tumayo ang kaibigan. Oh, hindi ko alam kung bakit nagpapaniwala yung mga yun sa kwento-kwento. Kapag nalaman ko talaga kung sino nagpakalat ng chismis na yun, aba, sisiguraduhin kong malilintigan sila sa akin. Wika ni Dante. Ayos lang sana kung maniniwala lang sila sa mga kwento. Pero wag naman sana nila akong saktan. Tugon ni Lara, sabay pagpag sa katawan. Napaaray na lamang ang dalaga nang mahawakan ng binata ang isa sa mga sugat. Kagad itong tinulungan at dinala ni Dante sa tahanan upang ipagamot kay Aling Luching, ang nanay ni Lara. Dating kilalang magaling na manggagamot sa lugar. Sa sobrang galing, dinadayo pa ito ng mga karatig bayan para lamang makapagpagamot. Ngunit hindi nila alam kung bakit isang araw, bigla na lamang itong nagbago. Ang dating masayahin at matulungin na matanda, napalitan ng maasim at nakasimangot nitong pagmumuka. Dito na din nagsimula ang mga usap-usapan na naging mangkukulam ang matanda. Ayon sa mga sabi-sabi,
Ginamit daw nito ang karunungan ng kasamaan hanggang sa kinonsumo nito ang kaluluwa. Dahilan kaya ito nagbago. Hindi nila alam kung bakit niya ginawa o kung totoo man ang mga kwentong ito. Ngunit naging sapat iyon upang layuan at katakutan ang matanda. Pagkahatid naman ni Dante sa dalaga, hindi na ito nanatili pa sa lugar. Bagaman hindi naniniwala ang binata sa mga kwento, nirerespeto niya ang kagustuhan ng matanda na ayaw nitong may bumibisita sa kanila. Maraming salamat, Dante, ha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. O siya, sige. Mag-iingat ka, ha. Wika ni Lara. Dali-dali nitong isinara ang kanilang pintuan. Habang naglalakad, nagbalik tanaw ang binata at iniisip nito ang sinabi ng kaibigan. Magkahalong lungkot at tuwa ang naramdaman ng binata sa sinabi nito. Tuwa dahil sa pinapahalagahan ng dalaga ang pagkakaibigan. Ngunit lungkot dahil siya lamang ang nag-iisang kaibigan nito. Pagkarating naman sa tahanan, kaagad nag-isip ang binata ng paraan kung paano ba nito mapapaniwala ang mga tao na hindi tunay ang mga kumakalat na balita tungkol sa mag-ina. Naalala ng binata na ang mga chismis na sinasabi sa gabi nagaganap ang pangkukulam ng matanda. Ngunit dahil wala namang nalabas sa gabi, wala ni isa ang nakapagpatunay nito. Kaya naman napagpasyahan ng binata na hikayatin ang mga mamamayan na wag umuwi kagad at magsara ng bahay sa gabi, lalo na kung hindi pa naman sila matutulog. Dagdag ng binata, wala na ang mga nilalang na kinakatakutan ng mga residente na sa pagkatagal-tagal ng panahon, ni isang beses ay hindi pa ito nakakita ng sinasabi nilang aswang. May ilan namang napaisip sa mga binitawang salita ng binata. Kadalasan sa mga naimpluwensyahan nito, mga kabataan din. Ngunit ang ilan naman ay hindi naniwala at minabuting doblehin pa ang mga kadena sa tahanan. May ilan din sa mga residente ang nagsaboy ng asin sa bakuran. Ipinalibot nila ito sa buong bahay nila. Nakita naman ito ng tatay ni Dante. Kaagad itong pinuntahan ng ama at hinila ang binata papunta sa loob ng bahay. Tila napadabog pa ang ama sa sobrang lakas ng pagkakasara ng pinto. Ano bang kinain mo, anak? Bakit bigla-bigla kang nagkakalat ng maling balita sa mga kababayan natin? Kapag sila napahamak, magiging kasalanan mo pa. Tay, ni isang beses hindi ko pa nakita yung mga aswang na yan. At isa pa, kung totoo man yung mga nilalang na sinasabi nyo ni nanay, malamang wala na yung mga yon. Panahon na siguro para huwag nating takutin yung mga sarili natin. Hayaan nating mamuhay ang bayan na ito ng normal. Hindi yung natatakot sila sa bagay na wala naman dito. Tugon ni Dante. Hindi mo alam ang sinasabi mo, anak. Hindi mo alam ang kakayanan ng mga aswang. Itsura pa lamang nila ay magdudulot na ng matinding takot sa puso. Paano na lang kung malaman mo pa kung anong kaya nilang gawin? Pakiramdam ko ginagawa mo lang ito para kay Lara. Huwag kang makipaghalubilo masyado sa babaeng yon. Alam kong gusto mo siya. Pero hindi natin alam kung tunay ba ang mga baleta tungkol sa mag-inang yon. Pati ba naman ikaw, Tay? Naniniwala ka din sa mga sabi-sabi nila? Hindi naman sa ganun, anak. Pero hindi na pinatapos pa ni Dante ang ama. Nagpaalam na lamang ito at pumunta na lamang sa silid upang makapag-isip-isip. Lubhang nalungkot ang binata dahil sa tingin niya,
Siya na lamang talaga ang nag-iisang tao sa bayan na naniniwala sa pagka-inosente ng dalaga. Habang nakadungaw sa bintana, naisipan nitong ayain na lamang si Lara na umalis ng sityo at manirahan sa ibang lugar kung saan hindi sila kilala. Doon ay maaari silang magsimula muli. Napangiti na lamang si Dante sa naisip. Nang gabing yon ay nagbalot na ng mga gamit ang binata. Makalipas ang ilang oras, buwaba na si Dante upang tignan kung nasan ang ama at ina. Nang makasigurong tulog na ang mga magulang, dahan-dahan itong binuksan ang bintana sa tahanan. Mas malaki ang mga harang sa pintuan kaya nagpasya ang binatang sa bintana na lamang dumaan. Ngunit hindi pa rin naging madali ang pagbukas nito. Sa daming harang at kandado, minabuti ni Dante na wag gumawa ng kahit anong ingay. Kalaunan, nabuksan din ito ng binata. Inilabas niya ang mga gamit at dahan-dahan itong sumampa upang makalabas. Dahan-dahan lamang ang binata. Minabuti niyang isara ang bintana at tumigil muna. Pinakiramdaman ng paligid kung meron bang nagising sa kanyang pagkilos. Nang makasiguradong ligtas, umalis na ito. Kalaunay nakarating na ito sa bahay ni Lara. Lara! 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 Wika ni Dante. Magsasalita pa sana ang binata. Ngunit napaisip ito na maaaring si Aling Luching ang sumagot sa kanya. Kaya naman nang marinig niyang may mga yapak na papalapit sa pinto, dali-dali itong nagtago sa likod ng malaking bato at mga puno. Laking kaluwagan ng pakiramdam ni Dante nang makita niyang si Lara ang nagbukas ng pinto. Bago ito isara ng dalaga, kagad lumabas ito sa pinagtataguan at kagad niya itong pinuntahan. Diyos ko po, ano ka ba Dante? Munti ka na akong atakihin sa puso. Ano bang ginagawa mo dyan at gabi na? Delikado ang labas. Nandyan ba yung nanay mo, Lara? Ayoko namang magalit siya na may bisita ka. Wala siya dito. May ginagawa lang sa labas. Teka, ano yan? Bakit may dala ka mga gamit? Huwag mo sabihing lumayas ka sa inyo. Kung mamarapatin mo, yayayain sana kita na umalis tayo dito. Di ko na kayang makita kang abusuhin ng mga taong bayan. At alam ko ding sinasaktan ka rin ng nanay mo. Nakita ko yung ilan sa mga pasa at sugat mo na nasa braso. Sigurado naman akong hindi lahat yung galing sa kanila. Siyempre, bago pa man sila makagawa ng tunay na ikakapahamak mo. Napipigilan ko naman sila kagad eh. Kaya sigurado kong nakuha mo yung sa nanay mo. Wika ng binata. Sabay turo sa braso nito. Kagad namang tinago ng dalaga ang mga pasa at sugat nito. Magsasalita pa sana ang dalaga nang biglang may kumatok sa pintuan. Dali-daling nagtago si Dante pati na din ang mga gamit nito. Hindi niya alam kung bakit. Tila may kakaibang takot na bumalot sa katawan nang maramdaman ang presensya ni Aling Luching. Mukhang may bisita ka kanina, anak. Anay, si Dante ho. Kinamusta lang ako kanina. Pero umalis na rin po siya. Akin na hunay, liligpitin ko na yung mga dala nyo. Wika ni Lara. Sabay abot sa mga bitbit ng ina. Kagad pinagsilbihan ng dalaga ang ina na tila galing sa isang importanteng lakad. Teka, may trabaho ba si Aling Luching?
Baka bumalik na siya sa panggagamot. Wika ni Dante sa sarili. Hinintay niyang matapos at umakyat sa kwarto nito si Aling Luching. At nang makasigurong nakatulog na ang matanda, lumabas muli ito sa pinagtataguan at kinausap ang dalaga. Ano, Lara? Sasama ka ba sa akin? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi ka magugutom. Marami akong kaalaman at kakayanan sa pagbubukid. Masipag din ako. Pangako, magiging mabuting tao ako para sa'yo. Wika ng binata. Damang-dama ng dalaga ang sinseridad sa mga binitawang salita nito. Kaya naman napaluha na lamang si Lara. Ngunit tinanggihan niya ang alok nito. Pasensya ka na, Dante. Hindi ko pwedeng iwan si nanay. Alam naman natin na kahit balibalik na rin man natin ang mundo, iisa lang ang mga magulang natin. Wala na si tatay. Iiwan ko pa ba siya? At isa pa, nasasaktan lang naman ako ni ina kapag may mali akong ginagawa para magtanda ko. Mahigpit man si nanay, pero ramdam ko ang pagmamahal niya. Sigurado ako doon. Wika ni Lara. Naiintindihan naman ni Dante ang ibig sabihin nun. Inaasahan niya din naman ang posibilidad na ito ang maging sagot ng dalaga. Ngunit hindi pa rin maiiwasang makaramdam ito ng kirot sa puso. Ang mabuti pa, umuwi ka na lang muna, Dante. Bago pa nila malamang nawawala ka, magiging lihim natin ang pagkikitang ito. At pakiusap ko sa'yo, ha, wag na wag kang lalabas paggabi. Mabuti na lang din at hindi ka nakita ng mga tulad ng kwento nila ng mga aswang, di ba? Gawa-gawa lang naman ng mga matatanda yun, Lara. Para matakot yung mga kabataan at matulog ng maaga. Huwag mong sabihin na naniniwala ka rin doon. Tanong ni Dante. Hindi kagad nakasagot ang dalaga. Tila napaatras ito at hinahawakan ang braso. Basta Dante, makinig ka na lang. Kailangan mo nang umuwi. Pero hindi pwede ngayon. Mamayang 4:00 ka na ng umaga umalis kung kailan ligtas. Basta ipangako mo sa akin hindi ka nalalabas ulit sa gabi, ha? Pangako mo sa akin yan. Wika ni Lara. Napatango na lamang si Dante at doon na siya nagpalipas ng gabi sa sala ng kaibigan. Pagsapit naman ng saktong 4:00 ng umaga, kagad nitong binitbit ang gamit at umalis. Nagpaalam ito sa kaibigan at nangakong gagawin niya ang lahat ng makakaya upang protektahan ito. Kumaway pa ang dalaga sa pag-alis ng kaibigan. Ngunit lingid sa kalaman ng dalawa, nakadungaw si Aling Luching sa bintana sa itaas. Nakita nito at narinig ang lahat ng kanilang pinag-usapan. Binuksan nito ang aparador at hinanda ang latigo sa kamay. Nang makauwi sa tahanan, kagad namang nakatulog si Dante. Makalipas ang ilang sandali ay ginising ito ng ina. Hindi maganda ang pakiramdam ng binata na mga oras na yon. Kulang man ito sa tulog. Ngunit hindi niya na lamang ipinalam dahil baka lalo lamang itong mapagalitan. Kagad na itong nagbihis at kinuha ang kagamitan upang mamukid kasama ang ama. Bagamat pagod ang binata, napansin niya pa rin ang hindi karaniwang katahimikan sa paligid. Hindi nito nakita ang mga batang madalas tumutukso sa kaibigan. Lumipas pa ang ilang oras at tuluyan ng nag-alala ang binata dahil hindi pa rin niya nakikita si Lara. Maglalakad na sana si Dante papunta sa kung saan madalas tumatambay ang kaibigan.
Ngunit naisip niyang maaring tulog pa ang dalaga kaya wala pa ito doon. Kaya kahit nag-aalinlangan, bumalik muli sa pagtatrabaho si Dante. Hanggang sa dumating ang hapon ay hindi pa rin niya nakikita ang dalaga. Sumapit na ang dilim. Kahit anong balita, hindi siya nakarinig nito mula sa kaibigan. Kaya naman labis ang pag-aalalang naramdaman ni Dante. Dali-dali itong nagpunta sa bahay ng dalaga. Halos 1 oras nang kumakatok si Dante bago ito pagbuksan. Bahagya lamang binuksan ni Lara ang pintuan, kung saan kita lamang ang kanang bahagi na muka. Umuwi ka na, Dante. Ayos lang ako. Pero salamat sa pag-aalala. Wika ng dalaga. Isasara na sana nito ang pintuan. Ngunit hinarang ito ng binata. Marahang itinulak ni Dante ang pinto ngunit pinigilan ito ni Lara. Hindi tumigil ang binata at kalaunan. Tuluyan itong nabuksan ng pinto. Dali-daling tinakpa ng dalaga ang mga bakas ng latigo sa binti at mga braso. Nang hindi naging sapat ang pagtakip, tumalikod ito. Ngunit mas malaki ang latay sa kanyang likuran. Hindi kagad nakapagsalita ang binata. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkabahala at pag-aalala. Pinagmasdan niyang mabuti ang kaawa-awang kalagayan ng kaibigan. Tila maluha-luha ito sa kanyang sinapit. Bukod sa inaabuso na ito ng mga kababayan, nakakatanggap din ito ng pagmamalupit mula sa ina. Wala nang ibang hangad si Dante kung hindi maialis si Lara sa kinalalagyan nito. Gustuhin man niyang bigyan ito ng mas magandang pamumuhay. Hindi niya yon magawa. Lalo na kung si Lara mismo ang ayaw sumama sa kanya. Ako ba? Ako ba ang dahilan nito? Tanong ni Dante. Hindi nagsalita si Lara at walang nagawa ang binata, kundi kimkimin ang awa at galit nitong nararamdaman. Nasaan si Aling Lutsing? Tila nagbago ang postura ng binata pati na rin ang boses nito. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Dahil ito ang unang beses niyang madinig ang pagkaseryoso at galit ng binata. Oh, huwag na, Dante. Hindi naman. Ano? Hindi masama ang ginawa niya sa'yo? Hindi pa ba sapat yung mayat mayang panunukso at pananakit sa'yo ng ibang tao? At gusto mo pang idagdag ang nanay mo? Pasensya ka na. Hindi ko sinasadyang tumaas ang boses ko. Sobrang nag-aalala lang ako sa'yo eh. Baka kalaunan mamatay ka na kung ipagpapatuloy mo yung ganitong pamumuhay. Wika ni Dante. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Alam niyang tama ang binata. Maging siya ay naghahangad na matrato ng maayos. Ngunit hindi naman niya kayang iwan ang ina. Kagad lumabas si Dante para makapag-isip-isip. Siya na mismo ang maghahanap kay Aling Lutsing. Dahil ayaw sabihin ng dalaga ang kinaroroonan nito. Habang nasa tahanan, inakala ng dalaga na umuwi lamang si Dante, kaya hindi na niya ito sinundan pa. Nilagyan na lamang niya ng mga gamot ang mga sugat at nagpahinga. Punong-puno ang isipan ni Dante habang hinahanap ang matanda. Bukod sa hindi niya alam ang kinaroroonan nito, hindi rin niya alam kung paano o ano ang sasabihin. Bagamat kabado ang binata, hindi naman ito mapigilan ang nararamdaman para sa dalaga. Makalipas ang ilang minuto,
Nakarinig ng tila may nagdarasal sa bandang unahan si Dante. Binagalan niya ang paglalakad at dahan-dahan itong lumapit sa pinagmumula ng ingay. Bumaba ang binata habang papalapit na sa lugar. Meron ditong malaking apoy na hinaharangan ng anino ng isang taong nakataas ang parehong mga kamay. Sinubukang pakinggan ni Dante kung ano ang salitang madidinig. Ngunit kahit anong intindi niya, wala ni isang salita ang pamilyar sa kanya. Hindi normal ang lingwaheng lumalabas sa bibig nito. Ngunit habang tumatagal, napapansin ni Dante na tila pamilyar ang boses ng nagsasalita. Nanlaki ang mga mata nito nang maisip niyang maaaring si Aling Luching ito. Ngunit hindi siya sigurado dahil nakatalikod ito habang nakabalot sa itim na tela. Labis na kinakabahan ang binata nang bigla itong makatapak ng sanga na nagresulta ng malakas na ingay. Tumigil sa pagsasalita ang matanda at humarap ito sa kinaroroonan ni Dante. Tinakpa ng binata ng mahigpit ang ilong at bibig. Ginawa ang lahat ng makakaya upang hindi kumibo ng kahit 1 sentimetro. Dinig na dinig ng binata ang pagtibok ng kanyang puso. Lalo na nang dahan-dahang nilabas na matanda ang mga kamay nito malapit kay Dante. Oh, Nay, anong ginagawa niyo dyan? Di ba dapat nandito ka lamang malapit sa apoy? Masisira ang ritual sa ginagawa mo. Wika ni Lara. Kagad namang umatras ang matanda at bumalik sa dating pwesto. Nakaramdam ng ginhawa ang binata. Dahan-dahan itong gumapang paalis. Lingid sa kaalaman ng binata ay sinadya ito ni Lara upang makatakas ang binata. Hindi mo alam ang gusto mong pasukin, Dante. Wika ni Lara sa sarili. Itinaas na rin niya ang 2 kamay at sinamahan nito ang ina sa pagdarasal. Nang makalayo ang binata, doon lamang napagtanto na maaaring may katotohanan nga ang mga nadidinig niyang tsismis noon. Hindi ganun si Lara. Pati ba naman ako maniniwala na din? Wika ni Dante sa sarili. Sinampal niya ng marahan ang pisngi. Kalaunan ay nakauwi na rin ang binata at sinabi sa sariling, bukas kailangang sagutin ni Lara ang ilan sa mga katanungan. Kinabukasan, kagad hinanap ng binata si Lara. Ngunit wala ito sa palaging kinaroroonan. Dahil dito ay nagpasya na lamang muna ang binatang tulungan ang ama upang hindi masayang ang kanyang oras. Matapos sa bukid, pinuntahan din ito ang tahanan ng dalaga ngunit parang wala namang tao doon. Tao po! Tao po! Wika ni Dante habang kumakatok sa pinto ngunit walang sumasagot. Sinubukan muli ng binatang kumatok ng ilan pang beses. Ngunit wala pa rin. Naghintay ang binata sa bakuran ng dalaga hanggang sa magabi. Hindi nito namalayang nakatulog na pala siya sa kakahintay. Nagising si Dante na makadinig siya ng tila malahalimaw na ingay. Tila ungol ito ng hindi karaniwang mabangis na hayop. Hindi niya ito matukoy dahil ito ang kauna-unahang beses na makarinig siya ng ganitong klaseng tunog. Kagad tumayo ang binata. Sinuri ang paligid ngunit dahil sa dilim, hindi niya kagad nakita ang isang aswang na papalapit pala sa kanya. Kagad natumba si Dante nang hilahin ng nilalang ang kaliwang binti nito. Bagamat lumalaban ang binata, dahil hindi niya masyadong makita ang kalaban, nahirapan itong kumawala.
ibinao ng nilalang ang mahaba at matatalas nitong mga kuko sa hita ni Dante. Kaya napasigaw ng napakalakas ang binata. Dahil sa pagsigaw nito, mas lalong dumami ang lumapit sa kanya na mga nilalang. Habang tumatagal at nasanay na ito sa dilim, naaninag na niya ang itsura ng mga ito. Halos iba't ibang hugis ang katawan ng mga ito. Merong ilang maninipis, habang ang iba naman ay malaki. Ang iba ay maliit at ang iba naman ay mahaba. Bagamat iba't iba ang anino ng mga ito, pare-pareho naman silang napakapula na mga mata. Nakabukat din ang mga bibig kung saan makikita mo kagad ang napakadilaw at matatalas nitong mga ngipin. Nabalot ng takot ang puso ni Dante. Ngunit bigla niyang naalala si Lara. Paano kung nakaengkwentro din nila yung mga nilalang na to? Paano kung... Natigilan si Dante sa pag-iisip. Kaagad itong tumampot ng bato at pinukpok ito sa hitang kinakapitan ng aswang. Paulit-ulit niya itong ginawa. Ngunit hindi yun naging sapat. Bago tuluyang makuha ng nilalang ay napakapit ang binata sa sanga ng puno. Paulit-ulit pa rin itong hinihila ng nilalang. Hanggang sa tuluyang nabali ang sanga at nagkaroon ito ng matulis na bahagi. Kaagad itong binao ng binata sa nilalang. Bagaman nasaktan din siya sa ginawa, sapat naman yun upang mabitawan siya ng aswang. Kahit paika-ika ito, binilisan niya ang paglalakad upang hanapin si Lara. Hindi niya alam ang gagawin ng mga sandaling yun. Ito ang unang beses na makaengkwentro ng mga nilalang. Unti-unti nang nangihina ang katawan ni Dante dahil sa kakulangan ng dugo. Bago pa tuluyang mawala ng malay ang binata, nakita niya ang tila anino ni Lara na papalapit sa kanya. Tuluyan ng nandilim ang paningin ni Dante. Nagising na lamang ito makalipas ang ilang sandali sa ilalim ng isang malaking puno. Habang nababalot ang buong katawan nito ng iba't ibang klase ng dahon. Kahit papano, nabawasan ang sakit na nararamdaman ng binata. Lara, ikaw ba yan? Ano ba kasing ginagawa mo dito? Di ba ang sinabi ko na sa'yo? Huwag kang lalabas ng bahay lalo't na pagsapit ng gabi. Yan din sana itatanong ko sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Lalo na't nagkalat yung mga bangis na nilalang. Pakiramdam ko tuloy, may kinalaman kayo dito eh. Wika ni Dante. Ngunit sa kaloob-looban ng binata, pinapagalitan niya ang sarili. Aminin man niya sa hindi, unti-unti na din itong nagdududa sa kinikilos ng dalaga. Ayaw man niya sanang maniwala sa mga sabi-sabi. Ngunit hindi niya mapaliwanag lalo na ang mga nilalang na nakaengkwentro kanina. Suotin mo ito. At kahit anong mangyari, wag na wag mo itong tatanggalin. Ito ang magsisilbing proteksyon mo sa lahat. Wika ni Lara. Sabay abot ng isang kwintas na gawa sa iba't ibang kulay ng bato. Kaagad itong isinuot ng dalaga sa leeg ng binata. Teka, ano ba to Lara? Hindi mo naman nasagot yung tanong ko eh. Wala na tayong oras para dyan. Tsaka ko na lang sasabihin sa'yo kapag... Hindi na naituloy ang sasabihin ng dalaga. Bigla na lamang itong kumaripas ng takbo. Tatawagin pa sana niya ito ngunit may tila kakaibang pwersang pumipigil sa bibig. Lumipas pa ang ilang sandali. Biglang nagsilabasan ang hindi mabilang na mga aswang at sinira ang palayan.
halaman at iba pang madadaanan nito. Umahon si Dante mula sa pagkakabalot sa mga dahon at tumayo. Umilaw ang kwintas ng kulay pula. At nang dumaan ang ilang aswang ay iniwasan siya ng mga ito. Nilagpasan lamang ng mga aswang si Dante na siyang ipinagtataka ng binata. Tila isang milagro ding naghilom ang mga sugat sa binti nang biglang kumulay ng berde ang kwintas. Bukod pa dito, tila lumakas din ang pangangatawa ng binata, kasabay ng pag-ilaw ng kulay asul na mga bato. Nagawa nitong makipagsabayan sa bilis na mga nilalang. Kitang-kita ni Dante kung paano sirain ng mga nilalang ang bakura ng mga bahay. Naalala ng binata na may iilang nagsaboy ng asin sa labas ng mga bahay. Ito ang iniiwasan ng mga nilalang. Sa kasamaang palad, ang mga iilang hindi nakakaalam nito, matagumpay na pinasok ng mga aswang. Dinig na dinig ni Dante ang sigaw ng ilan sa mga kaawa-awang mga residenteng nangihingi ng saklolo. Kagad namang pinuntahan ni Dante ang mga nanghihingi ng tulong. Sabay na lumiwanag ang pula at asul na kulay sa kwintas. Gamit ang nabaling kahoy kanina, pinagsasaksak nito ang nilalang. Hindi siya inaatake ng mga ito na tila hindi nakikita ng mga nilalang sa tulong ng pulang bato. Ipinagpatuloy niya ang pagsaksak sa mga aswang hanggang sa nabali ito sa isang napakalaking nilalang. Bagamat hindi napagod si Dante sa tulong ng asul na bato, kahit papano, napatigil siya sa pagpaslang sa mga aswang. Ang nakabali ng sanga, mas malaki ito kumpara sa iba. Mas mahaba ang mga kamay at mas malaki ang bunganga. Bagamat nabali ang sanga sa tigas ng dibdib nito, hindi naman masyadong nabahala si Dante dahil hindi pa rin siya nakikita ng mga ito. Ngunit kitang-kita ng mga ito ang mga residenteng nasa loob ng tahanan. Dali-daling kumuha muli ng malaking sanga si Dante. Nagulat ito kung gaano kagaan ang pagkalaki-laking sanga. Kaya laking pasasalamat niya sa kwintas na binigay ni Lara. Gamit ang bagong lakas at sanga, tumakbo ito papunta sa nilalang. Tuluyan itong nasaksak. Tumagos ang sanga dito at tuluyang nawala ng buhay. Ngunit kagad nawala ang kaunting tuwang nararamdaman ng binata. Dahil bagamat madami ng napaslang ang binata, tila triple naman ang dami ng mga nilalang. Saan ba nanggagaling mga nilalang na to? Tanong ni Dante sa sarili. Habang nagmamasid, napansin niya na nanggagaling sa iisang direksyon ang mga aswang. Sinundan niya ito at kalaunan, muling nakita ang pamilyar na itim na tela at malaking apoy sa harapan nito. Si Aling Lutsing. Wika ng binata. Tumakbo ito upang pigilan sana kung ano man ang ginagawa ng matanda. Ngunit bigla itong tumilapon sa kabilang direksyon. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita nito kung sino ang pumigil sa kanya. Lara, kahit na sigurado na akong totoo mga balita tungkol sa inyo ng nanay mo, kahit na pinagmukha mo kong tanga sa harapan ng buong bayan, dahil ako na lang ang nag-iisang taong hindi naniniwalang masamang tao kayo. Kahit na ganun pa man, bakit tinutulungan mo pa yung nanay mo na tawagin ang mga kampo ng kadiliman at paslangin ang mga mamamayan dito? Wika ng binata. Ramdam na ramdam sa boses nito ang sakit ng pagtataksil ng kaibigan. Tumalikod lamang ito at kagad nilapitan ang ina. Ano? Pagsalita ka. Ginawa mo kong tanga.
Pinaniwala mo kung inisente kayo. Ilan pa bang mga tao ang handa kang ipapatay para sa nanay mo? Dagdag ng binata. Ngunit hindi na ito nilingon ni Lara. Kitang-kita ng dalawang mga mata ni Dante kung paano kontrolin ng matanda ang mga nilalang. Tila bawat kumpas ng kamay ay merong kaakibat na utos. Kagad tumayo si Dante at dali-daling tumakbo sa bayan upang tulungan ang mga ito. Kumuha muna siya ng malaking sako ng asin kung saan isinaboy niya ito sa lahat ng kaya niyang daanan. Ipinamigay niya rin ito sa ibang mga residente upang tulungan siyang isaboy ito bilang proteksyon sa mga nilalang. Hindi sapat ang asin lang, anak. Kailangan mo rin itong samahan ng dasal. Wika ng ama. Kaagad itong niyakap ng binata at nagpapasalamat na ayos lamang ang mga ito. Nanghingi rin siya ng tawad dahil hindi ito nakinig sa kanila. Matapos ang saglit na pagbabalik ng dalawa, nagtulong-tulong na sila upang dasalan ang mga tahanan. Habang naglalakbay ay unti-unting nalulumo ang binata. Lampas kalahati ng bayan ang napaslang na mga aswang. Sinisisi ni Dante ang sarili sa mga nangyari. Kung nakinig lamang siya, kung hindi niya hinikayat na lumabas at maging kampante ang ilan sa mga residente, at kung hindi lamang niya kinaibigan si Lara, edi sana buhay pa silang lahat. Tsaka na tayo magluksa at ilibing natin sila ng maayos. Sa ngayon, anak, importanteng mapuksa muna natin ang mga nilalang at tuluyang mapatay ang ugat nito, si Aling Lutseg. Wika ng ama. Pinunasan ng binata ang mga luha. Kagad pumunta sa kinaroroonan ng mag-ina. Nang makita nila ang dalawa, kagad nilabas ng ama ang mga tila durog na halaman sa bulsa nito. Kagad niya itong binulungan ng dasal at inihi papunta sa matanda. Napasigaw ng napakalakas ni Aling Lutsing dahil tila nalapnos ang mga balat nito. Kagad niyang itinuro ang tatay ni Dante. Sumugod ang mga nilalang. Dali-dali namang protektahan ni Dante ang ama. At habang nakikipaglaban ang binata sa mga ito, tumutulong naman ang ama. Dahil kahit papano, meron din itong kaalaman. Nakita ni Aling Lutsing ang kwintas ni Dante. Kagad nanlaki ang mga mata at tumingin sa leeg ng anak. Nang makitang wala ito, kagad siyang sinampal na matanda. Ibinigay ko yun sa'yo bilang protection mo. Hindi yun para sa iba. Wika ni Aling Lutsing. Nay, itigil na natin to. Matagal na ako nagmamakaawa sa'yo na lumipat na lang tayo kung saan walang nakakakilala sa atin. Kahit mapatay mo man ang mga residente dito, hindi na natin maibabalik si tatay. Nasaktan din po ako nang patayin nila si tatay. Pero kahit pumatay pa tayo ng libo-libong tao, hindi na siya mabubuhay, Nay. Dadami lang yung mga katulad niyong gustong magigante. At hindi na matatapos ang ikot ng paghihiganti at kamatayan. Wika ni Lara. Tila napaisip ang matanda ng bahagya. Ngunit kalaunan, hindi na lamang niya pinansin ang pakiusap ng anak. Nagpatuloy ang matanda na maghasik ng kadiliman sa bayan. Ang dating gabi na punong-puno ng bituin, ngayon puro pula na lamang ang iyong makikita. Habang tumatagal ang labanan ni Dante at ng tatay nito laban sa mga aswang, unti-unti nang nakakaramdam ng pagod ang binata. Kahit papano, meron palang limitasyon ng kwintas na binigay ng dalaga. Nang tuluyan ng maubos ng dalawa ang mga nilalang,
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtawag ng napakalaking nilalang ang matanda. Bagamat 3 lamang ito, makikita mo kagad na mahihirapan ang binatang puksain na mga ito. Bukod sa doble ang laki, doble din ang kapangyarihang naaamoy ng binata sa mga ito. Kagad namang kinalaban ng binata ang 3 nilalang. Tinulungan ito ng ama. Ngunit hindi kasing epektibo na mga dasal nito sa mga nilalang. Kung ano man ang kontrata ng mga nilalang na ito kay Aling Lutsing, siguradong napakatibay. Tignan mo, kahit ang pinakamalalakas kong mga dasal, galos lang ang naibibigay dito. Mukhang mahihirapan tayo, anak. Pero kung sakali mang hindi tayo makaalis dito ng buhay, gusto kong malaman mong mahal ka namin ng iyong ina. At hindi mo ito kasalanan. Wika ng ama. Kinain ito ang natitirang mga halaman. Dali-daling sumugod ang ama sa mga nilalang. Ngunit kinain lamang ito ng 2. Kagad itong pinigilan ng binata. Ngunit hindi na natulungan. Nagawa pang ngumiti ng ama ni Dante bago ito tuluyang lantakan ng mga nilalang. Kinonsumo na ng galit si Dante. At dahil kinain ng 2 ang ama, kung saan dumadaloy sa dugo nito ang pangontra sa mga nilalang, nagkaroon ng pagkakataon si Dante na tuluyang puksain ang mga ito. Umilaw ng pula at asul ang kwintas ng binata at gamit-gamit ang sandata. Siniguro ni Dante na hindi na muling babangon ang mga nilalang. Matapos niya itong patayin, hinabol muna ng binata ang kanyang hininga. Lubos nitong nagamit ang lakas pati na din ang kapangyarihan ng kwintas. Napaluhod muna ito at nagpahinga ng bahagya. Lingid sa kalaman niya, habang pinapatay ng binata ang mga nilalang, naiutos na ni Aling Lutsing sa mga kampon na patayin ang binata. Habang ito ay nakatalikod ay nagkaroon sila ng napakalinaw na oportunidad nang biglang magpahinga ang binata. Nang malaman ni Lara ang ginagawa ng ina, kagad itong hinablot at pinutol ang porselas sa kamay nito. Galit na galit ang matanda kay Lara at habang sinasaktan ito ng ina, mariin niyang inapakan ang bato hanggang sa madurog. Dahil sa ginawa ni Lara, naputol ang ugnayan nito sa ina kaya malayang umatake ang nilalang sa kahit sino nitong gusto. Dahil sa ingay ng matanda na pinagagalitan at sinasaktan ng anak, sila ang pinunteriya ng nilalang. Nakatalikod si Aling Lutsing at pupunta sana muli sa tahanan upang gumawa ng bagong porselas. Naiwan niya ang anak sa lupa kung saan ito inatake ng nilalang. Napasigaw kagad si Lara sa sakit at bagamat naging masamang ina ito, naroon pa rin ang kalikasan nito bilang ina. Kitang-kita sa mukha ng matanda ang takot at pagsisisi sa ginawa. Hindi naprotektahan ng dalaga ang sarili dahil na din sa pananakit ng ina. Kaya bago pa ito lantakan ng mga nilalang, kagad namang kinagat na matanda ang daliri hanggang sa lumabas ang maraming dugo. Natigilan ang nilalang sa pag-atake sa dalaga. Dali-daling pumunta sa matanda. Kakaiba ang amoy ng dugo nito lalo na't may bahid ito ng kadiliman. Kahit na merong mga sumpa at proteksyong nasa loob ng katawan ni Aling Lutsing, hindi niya sigurado kung sasapat ba ito upang mapuksa ang natitirang nilalang. Ito na lamang ang natitirang paraan upang bawiin ng matanda ang ginawa nito. Katulad ng tatay ni Dante, inalay din ni Aling Lutsing ang sarili upang bawiin ang ginawa nito.
Kalaunan, tuluyang nilamon ng nilang si Aling Luching. At kahit papano, may awa pa rin naman ang tadhana kay Lara. Dahil mas nauna pa itong mamatay dahil sa mga sugat. Bago pa makitang namatay sa harapan ang minamahal na ina. Lumipad na ang mga nilalang. Iniwan ang sityo na may napakalaking pinsala. Halos 10 na lamang ang natirang residenteng buhay matapos ang lahat. Nagtagumpay ang plano na matandang makapaghiganti ngunit namatay din ito. Pati ang nag-iisa niyang anak. Nagluksa ang mga natira sa bayan. Naiwan silang mga residente upang buuin muli ang mga tahanan at komunidad nitong nasira. Makalipas ang ilang araw, merong nabalitaan ang ilan sa kanila. Merong natagpo ang naaagnas na hindi makilalang hayop na napakalaki. Alam ni Dante na ito ang natitirang aswang na tinawag ni Aling Luching. Sa wakas, tuluyan nang natapos ang dilubyong dinala ng matanda. Maraming dekada man ang lumipas matapos ang karumal-dumal na insidenteng yon. Bagamat sariwa pa rin sa alaala ang gabing yon, hindi ito naging hadlang upang magpatawad at umusad muli ang mga residente. Isa sa mga paraan upang makalimot ang ilan, umalis sila sa bayang yon. Masyado ng maraming mapait na alaala sa lugar. Silang mag-ina na lamang ang natira sa mapayapang baryo. Hanggang sa kalaunan, sumama na din sa ama ang ina ni Dante. Hanggang siya na lamang ang natitirang tunay na residente ng sityo. Matagumpay namang nabuo muli ni Dante ang bayan. At dahil sa kalaman nito sa pagbubukid ay unti-unti ding bumalik ang luntiang paligid. Mas dumami pa ang mga halaman. At kalaunan ay merong mga manlalakbay na nakadiskubre sa dating bayan. Ang ilan sa mga manlalakbay, nagpasyang manirahan sa lugar. Hindi na katulad noon na tuwing gabi ay kailangang magsara at magkandado ng mga pintuan at bintana ang mga residente. Ngayon, malaya na silang magpalakad-lakad sa gabi na walang pangamba sa mga nilalang. Bumalik sa ligtas at payapa ang bayang yun at tuluyan ng hindi bumalik ang mga nilalang. Ayon sa mga kwento, may isang espiritong gumagala tuwing gabi sa sityo. Binabantayan nito ang mga mamamayan at prinoprotektahan nito ang mga tao sa anumang dilubyong dumating sa bayan. Ngunit lingid sa kalaman ng lahat, si Dante lamang ang pumoprotekta sa baryo gamit ang kwintas na naiwan ni Lara sa kanya. Taglay pa din niya ang lakas, bilis at mga kakayahan para magamit sa pagtulong sa iba. At dahil sa labis na pagmamahal ni Dante sa dalaga, hindi na nagawang mag-asawa ng binata. Itinuon na lamang niya ang sarili sa pagtulong buuin muli ang bayang kinalakhan. Saksi si Dante sa pagmumula, pagkasira at muling pagbuo ng bayan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.